Marami sa ating mga nakatatandang kaibigan na sumailalim sa operasyon sa katarata ang nakaranas nito sa sandaling tanggalin ng benda sa mata. Wow! Biglang lumiwanag ang buong mundo. Pakiramdam nila ay bumalik sila sa paningin ng kanilang kabataan. Lahat ay malinaw na nakikita at isinantabi na muna ang kanilang salamin sa pagbasa. Ngunit ang magandang pakiramdam na ito ay hindi nagtatagal. Pagkalipas ng kalahating taon, isang taon o para sa iba ay mas mabilis pa may napapansin silang kakaiba. Ano ang nangyayari? Bakit nagsisimula na namang lumabo ang kanilang paningin? Bigo ba ang operasyon? Bumalik ba ang katarata? Nagsisimula silang kabahan, mag-alala at malito. Sa video na ito ngayon, lubusan nating lilinawin ang issue ng muling paglabo ng paningin pagkatapos ng operasyon sa katarata. Ang operasyon sa katarata ay hindi isang lifetime insurance para sa inyong mga mata. Ang tagumpay ng operasyon, kalahati lamang niyan ang nakasalalay sa doktor. Kung sa susunod na 10 o 20 taon ay makakakita pa kayo ng malinaw, ang kalahati ng susi ay nasa inyong sariling mga kamay. Susunod pag-usapan natin ang mga bagay na madalas na napapabayaan pagkatapos ng operasyon ngunit napakahalaga. Pagkatapos panoorin to, mauunawaan ninyo kung ano ang dapat gawin upang ang bihirang liwanag na ito ay makasama ninyo ng mas matagal. Bago tayo magsimula, kung nagmamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mas maraming kapakipakinabang na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Gabay sa Kalusugan, ibinabahagi lamang namin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type sa comment section bilang mainit na suporta sa aming patuloy na paglikha. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga pananaw at karanasan sa comment section sa ibaba. Maraming tao ang nag-iisip na ang operasyon sa katarata ay simpleng pag-alis lamang ng luma at malabong lente sa mata na siyang ating natural na crystalline lens at pagpapalit nito ng bago at artipisyal na lente. Hindi ba't parang pagpapalit lang ito ng bagong lente sa isang lumang kamera at pagkatapos noon ay magiging malinaw na ang mga kuhang litrato? Ang pag-iisip na ito ay kalahati lamang ang tama. Ang ating mga mata ay mas komplikado kaysa sa isang kamera. Hindi lang ito, may lente, meron din itong film na responsable sa pagkuha ng liwanag, ang ating retina. Meron din itong central processing unit na nagpoproseso ng mga imahe, ang ating utak. At may iba't ibang mga kawad at piyesa. Nagpalit ka lang ng isang makintab na bagong lente, ngunit kung ang iyong film ay tumanda na at nagasgas, ang mga litratong makukuha mo ay malabo pa rin. Ang artipisyal na lente mismo ay napakatibay at maaring tumagal ng ilang dekada nang walang problema. Ngunit ang ating eyeball ay isang buhay na organ. Ito ay patuloy na tatanda at maaapektuhan ng iba pang mga sakit sa ating katawan tulad ng diabetes at high blood pressure. Kaya ang operasyon ay isang bagong simula lamang, hindi isang katapusan. Ang paglabo ng paningin pagkatapos ng operasyon ay madalas na hindi dahil sira na ang bagong lente, kundi isang babala mula sa ibang mga bahagi ng mata. Kapag nagsimulang lumabo muli ang paningin pagkatapos ng operasyon, ang unang reaksyon ng karamihan ay, bigo ba ang operasyon? Bumalik ba ang katarata? Dito nais kong linawin ng buong katiyakan, ang katarata ay hindi maaaring bumalik. Ito ay dahil ang natural na lente mo na nagiging malabo ay tinanggal na, hindi natututubo muli. Kung hindi ito pagbabalik ng katarata, bakit ito lumalabo muli? Susunod, tingnan natin ang tatlong pangunahing dahilan ng paglabo ng paningin pagkatapos ng operasyon sa katarata. Ang unang dahilan, posterior capsular opacification, PCO. Ito ang pinakakaraniwang dahilan. Ang posterior capsular opacification ay isang teknikal na termino sa medisina, ngunit mayroon tayong mas karaniwang tawag dito, secondary cataract o after cataract. Ano ang ibig sabihin nito? Sa panahon ng operasyon, upang magkaroon ng matibay na lugar na paglalagyan ng bagong artipisyal na lente, hindi tinatanggal ng doktor ang buong manipis na sac na parang plastic wrap na nakapalibot sa orihinal na lente.
Itinitira nila ang likurang bahagi ng capsule at ginagamit itong natural na suporta para maikabit ng maayos ang artipisyal na lente. Napakatalino ng disenyong ito. Ngunit ang ating katawan ay may kakayahang maghilom at mag-regenerate. Pagkatapos ng operasyon, ang ilang natitirang selula ay maaaring dahan-dahang tumubo at mag-fibrosis sa likurang capsule na ito. Sa paglipas ng panahon, isang manipis na lamad na parang salamin na may hamog frosted glass ang nabubuo sa likod ng iyong bagong artificial na lente. Ngayon, naiintindihan na ninyo, hindi ba? Ang iyong bagong lente ay malinis ngunit ang bintana sa pagitan ng lente at ng film ay naging marumi at malabo. Hindi makalusot ng maayos ang liwanag kaya natural na lumalabo ang iyong paningin. Ang insidente ng PCO ay hindi mababa. Halos 20% hanggang 30% ng mga tao ang makakaranas nito ilang buwan hanggang ilang taon pagkatapos ng operasyon. Ang ilan ay mabilis lumalabas sa loob ng kalahating taon habang ang iba ay maaaring abutin ng 10 taon. Ito ay nakadepende sa katawan ng isang tao, edad at aktibidad ng selula. Hindi ito isang kabiguan sa operasyon o kakulangan sa kasanayan ng doktor kundi isang napakakaraniwang natural na physiological na reaksyon pagkatapos ng operasyon. Maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Kapag lumabo ang kanilang paningin, nagsisimula silang kabahan at mag-alala, iniisip na nasira na naman ang kanilang mga mata at nagsasayang pa ng pera sa pagpapagawa ng bagong salamin o paggamit ng iba't ibang eye drops na siyempre ay walang epekto. Kaya paano ito malulutas? Mahirap ba to? Kailangan ba ng isa pang operasyon? Huwag po kayong mag-alala. Ang paggamot sa PCO ay mas simple kaysa sa inyong inaakala. Gagamit ang doktor ng isang teknolohiya na tinatawag na YAG laser. Uupo ka lang sa harap ng isang makina tulad ng karaniwang pagsusuri sa mata ipapatong ang iyong baba at ididilat ang iyong mga mata. Sa pamamagitan ng instrumento, tututukan ng doktor ng laser ang maruming lamad at gagawa ng isang napakaliit na butas upang muling buksan ang daanan ng liwanag. Ang buong proseso ay walang operasyon, walang sugat, walang dugo at tumatagal lamang ng ilang minuto, halos wala itong sakit. Maraming nakatatanda ang nakakaramdam agad ng pagliwanag ng kanilang paningin pagkatapos ng procedure at agad na bumabalik sa malinaw at maliwanag na pakiramdam tulad noong katatapos lang ng kanilang orihinal na operasyon. Pagkatapos nito, maaari ka nang umuwi at hindi maapektuhan ang iyong pang-araw-araw na buhay. Kaya tandaan, ang unang mahalagang punto kung sumailalim ka sa operasyon sa katarata at sa hinaharap ay lumabo muli ang iyong paningin, huwag matakot at huwag magmadaling magpalit ng salamin. Ang tamang gawin ay bumalik agad sa inyong eye clinic at hilingin sa doktor na suriin ito gamit ang instrumento upang makita kung ito ay simpleng PCO lamang. Kung tama ang diagnosis, ito ay isang maliit na problema na malulutas sa loob lamang ng ilang minuto. Ang nakakatakot ay hindi ang problema mismo kundi ang takot at pagpapaliban na dulot ng kakulangan sa kaalaman. Ang ikalawang dahilan, mga sakit sa likod ng mata, retina at makula. Ang kalusugan ng likod ng iyong mata ang tunay na nagdidikta sa kalidad ng iyong paningin sa hinaharap. Balikan natin ang analohiya ng kamera. Ang lente, artificial na lente ay napalitan na at ang bintana sa likod nito, posterior capsule, ay nalinis na. Ngunit kung ang film mismo na tumatanggap ng imahe ay may problema, na sa tingin mo ba ay makakakita ka pa ng malinaw na larawan? Ang film na ito ay ang ating retina at ang pinakamahalaga at sentral na bahagi ng film ay tinatawag na macula. Ito ang pinaka-critical na bahagi para sa paningin ng mga nakatatanda. Maraming mga sakit sa mata na nauugnay sa edad ang nangyayari dito. Halimbawa ang age-related macular degeneration AMD na siyang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga matatanda. Ang diabetic retinopathy naman ay nangyayari sa mga taong may matagal nang hindi kontroladong blood sugar kung saan ang maliliit na daluyan ng dugo sa likod ng kanilang mata ay sira-sira na. Ang hypertensive retinopathy ay sanhi ng mataas na presyon ng dugo kung saan ang marurupok na daluyan ng dugo sa mata ay maaaring pumutok. Ang mga problemang ito ay hindi automatikong nawawala dahil lang nagpa-opera ka ng katarata.
Sa katunayan, minsan ay mas nagiging dramatiko pa ang sitwasyon. Sa klinika, madalas kaming makakita ng ganitong kaso, isang matandang pasyente na may malalang katarata. Bagong operasyon, ang kanyang paningin ay parang tumitingin sa 10 patong ng malabong salamin. Puno siya ng pag-asa nang matapos ang operasyon at pinalitan ng pinakamahusay na artipisyal na lente. Ngunit kinabukasan, pagtanggal ng benda, nagreklamo siya sa doktor. Sabi niya, "Doktor, Mark Domingo, ano po ang nangyari? Parang mas malabo pa ang paningin ko kaysa bago ako operahan. Baluktot ang mga imahe." Agad na nagsagawa ng detalyadong pagsusuri sa likod ng mata ang doktor at natuklasan na ang kanyang makula ay matagal nang may atrophy at sakit na pala. Bago ang operasyon, dahil sa sobrang kapal ng katarata, ito ay nagsilbing takip na nagtago sa tunay na problema sa likod ng kanyang mata, kaya hindi niya ito napansin. Ngayon nang matanggal ang katarata, ang tunay na problema ay kitang-kita na. Ito ang dahilan kung bakit ang isang masusing pagsusuri sa likod ng mata, bago ang operasyon at regular na pag-follow up pagkatapos ay mas mahalaga pa kaysa sa kung gaano kamahal ang artipisyal na lente na pipiliin mo. Kung ikaw ay may diabetes, high blood o mataas na kolesterol, kailangan mong maging mas alerto. Huwag isipin na ang pag-inom ng gamot para dito ay walang kinalaman sa iyong mga mata. Sila ay magkakaugnay. Ang kalusugan ng mga daluyan ng dugo sa iyong katawan ang nagdidikta kung maayos ang daloy ng dugo sa iyong mga mata. Kung aalagaan mo lang ang iyong mga mata, ngunit pinapabayaan ang iyong presyon, para ka lang nag-aapula ng apoy habang nagbubuhos ng gasolina. Isa pa, may isang kondisyon na tinatawag na floaters. Maraming tao ang nag-iisip na normal lang sa pagtanda ang pagkakaroon ng maliliit na itim na tuldok na lumulutang sa paningin, ngunit kung biglang dumami ang mga itim na tuldok, lalo na kung may kasamang mga kislap ng liwanag o pakiramdam na may kurtinang tumatakip sa isang bahagi ng iyong paningin, ito ay maaaring senyales ng retinal tear o detachment. Ito ay isang emergency na kailangan ng agarang medikal na atensyon. Kaya tandaan, ang malabong paningin pagkatapos ng operasyon ay hindi laging problema sa lente. Madalas ito ay dahil sira na ang film. Ang operasyon ay nalutas lamang ang problema ng katarata, ngunit hindi nito malulutas ang problema ng pagtanda at sakit. Para sa mga matatanda at may mga malalang sakit, ang kalusugan ng likod ng mata ay dapat na pangunahing prioridad. Ang ikatlong dahilan, dry eye syndrome. Ito ay isang napakakaraniwang dahilan, ngunit madalas na binabalewala bilang isang maliit na problema. Maraming nakatatanda na nagpa-opera ng katarata ang nakaranas nito. Pagkatapos ng operasyon, palaging tuyo at magaspang ang pakiramdam ng kanilang mga mata na parang may buhangin sa loob, at ang kanilang paningin ay pabago-bago, malinaw sa umaga ngunit lumalabo pagsapit ng hapon o gabi. Ito ang sintomas ng dry eye syndrome. Ang operasyon sa katarata mismo ay napakaligtas, ngunit sa proseso ng operasyon, ang mga disinfectant, ang pagdikit ng mga instrumento, at ang maliit na hiwa sa kornea ay pansamantalang nakakasira sa katatagan ng manipis na tear film sa ibabaw ng ating mata. Ang tear film na ito ay parang natural na pampadulas at proteksyon ng ating mga mata. Kapag hindi stable ang film na ito, ang unang hakbang ng pagpasok ng liwanag sa mata ay naaabala na nagiging sanhi ng paglabo ng imahe. Ang paglabo na ito ay pabago-bago at pansamantala. Kapag kumurap ka, maaaring luminaw ito muli. Maraming tao kapag nararanasan ito ay nagsisimulang mag-alala na baka na-dislocate ang artificial na lente o mali ang grado nito. Sa katotohanan, maaaring kailangan mo lang magdagdag ng tubig sa iyong mga mata. Ang paggamot sa dry eye syndrome ay hindi komplikado. Una, regular na gumamit ng artificial tears. Magpareseta sa doktor ng artificial tears na walang preservatives. Ang mahalaga ay ang regular na paggamit, hindi lamang kapag hindi na komportable ang mga mata. Ang dry eye syndrome ay parang tuyong balat. Kailangan ng patuloy na hydration, hindi lang kapag nagkabitak-bitak na ang balat tsaka maglalagay ng lotion. Ikalawa, bigyang pansin ang mga detalye sa pamumuhay.
Huwag itutok sa mukha ang aircon o electric fan. Huwag masyadong magtagal sa panonood ng TV o paggamit ng cellphone. Maging mulat sa pagkurap ng mas madalas. Magsuot ng sunglasses kapag lumalabas, hindi lang para proteksyon sa matinding liwanag kundi pati na rin sa hangin at alikabok. Huwag masyadong gamitin ang mata bago matulog upang magkaroon ito ng sapat na pahinga. Ikatlo, sabihin ito sa iyong doktor. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagkatuyo ng mata ay maliit na bagay lamang at nahihiyang sabihin ito sa doktor. Sa katotohanan, dapat mo itong sabihin para masuri ng doktor ang iyong kondisyon at maibigay ang pinakaangkop na payo. Kaya tandaan, para sa malinaw na paningin, hindi lang dapat malinis ang lente, dapat din sapat ang pagkabasa ng ibabaw ng mata. Kung pagkatapos ng operasyon ay nakakaramdam ka ng pangangasim pagkatuyo at pabago-bagong paningin, subukang tugunan muna ang dry eye syndrome at malaki ang posibilidad na malutas ang karamihan sa problema. Kung gayon, ano ba talaga ang dapat gawin pagkatapos ng operasyon sa katarata upang mapanatili ang pangmatagalang malinaw na paningin? Sa totoo lang, walang komplikadong sikreto. Ang susi ay ang patuloy na paggawa ng 5 bagay na ito. Ang 5 bagay na ito ang magdidikta kung gaano katagal at katatag ang iyong paningin. Unang bagay, regular na pagpapakonsulta, follow-up. Maraming tao pagkatapos ng matagumpay na operasyon ay iniisip na ayos na ang lahat at hindi na bumabalik sa doktor. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Nawawala mo ang ginintuang pagkakataon na maagang matuklasan ang PCO at mga sakit sa likod ng mata. Iminumungkahi na regular na magpatingin 1 buwan, 3 buwan, kalahating taon at 1 taon pagkatapos ng operasyon. Lalo na sa mga kaibigan nating may mga malalang sakit, dapat ay mas madalas pa ang pagpapasuri sa mata. Tandaan, maraming sakit sa mata ang walang sintomas sa simula. Kapag naramdaman mo na ang paglabo, madalas ay huli na. Ikalawang bagay, proteksyon laban sa matinding liwanag. Pagkatapos mapalitan ng bagong artipisyal na lente, nagiging mas sensitibo ang mga mata sa liwanag. Ang matagal na pagkakalantad sa ultraviolet UV rays ng walang proteksyon ay nagpapabilis sa pagtanda ng makula, kaya kapag lumalabas, siguraduhin magsuot ng sunglasses na may UV protection o sombrero. Ito ay hindi para magporma, kundi para protektahan ang iyong mahalagang film. Ikatlong bagay, magkaroon ng tamang gawi sa paggamit ng mata. Dahil malinaw na ang paningin pagkatapos ng operasyon, marami ang nagsisimulang abusuhin ang kanilang mga mata, nanonood ng TV series, nagbabasa ng nobela at mas matagal na nagse-cellphone. Tandaan, ang iyong mga mata ay hindi makina. Kailangan nito ng pahinga. Sundin ang prinsipyo na magpahinga ng 5 minuto sa bawat 30 minutong paggamit ng mata. Sa panahon ng pahinga, tumingin sa malayo o ipikit ang mga mata upang makapag-relax ang mga kalamnan nito. Ika-4 na bagay, mahigpit na kontrol sa mga sakit. Kailangan kong ulit-ulitin ito: ang mataas na blood sugar, mataas na presyon ng dugo at mataas na kolesterol ay ang 3 pangunahing kalaban ng kalusugan ng likod ng mata. Mangyaring sundin ang payo ng iyong doktor, uminom ng gamot sa tamang oras at regular na i-monitor ang iyong kalagayan. Huwag isipin na ang problema sa mata ay kaya ng lutasin ng ophthalmologist lamang. Kung hindi kontrolado ang iyong internal medicine indicators, kahit anong pagsisikap ng ophthalmologist ay mahihirapan siya mag-isa. Ika-5 bagay, panatilihin ang araw-araw na pangangalaga. Kasama dito ang diyeta at pamumuhay. Kumain ng mas maraming dark green leafy vegetables at mga pagkaing mayaman sa lutein tulad ng mais, pula ng itlog at spinach. Ang mga ito ay parang sunscreen ng mga mata. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa taba, asukal at asin. Matulog ng maaga sa gabi upang ang iyong mga mata at katawan ay magkaroon ng sapat na pagkakataong maghilom. Mga kaibigan, sa puntong ito, dapat ay nauunawaan na ninyo na ang operasyon sa katarata ay hindi isang finish line. Sa halip, ito ay isang bagong starting line. Ang tagumpay ng operasyon ay tinanggal lamang ang hadlang sa iyong harapan at ibinalik ka sa karera. Ngunit sa marapon na ito ng pagpapanatili ng malinaw na paningin, ang kakayahang tumakbo,
ng malayo at matatag ay hindi nakasalalay sa doktor kundi sa iyong sarili. Ang iyong pamumuhay pagkatapos ng operasyon, ang iyong mga gawi sa pagkain at kung regular kang nagpapakonsulta ang mga ito na tila maliliit na bagay ang unti-unting nagdidikta kung sa susunod na 10 o 20 taon ay patuloy mong makikitang lumalaki ang iyong mga apo ng malinaw o muli kang babalik sa isang malabong mundo. Sige, hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi tungkol sa katarata ngayon. Sa huli, balikan natin ang pinakamahalagang punto ngayon. Mangyaring itanim ito sa inyong isipan dahil dito nakasalalay kung gaano katagal ninyong makikita ang mundo ng malinaw at maliwanag. Una, tandaan natin ang 3 dahilan ng muling paglabo ng paningin. Una ay ang posterior capsular opacification PCO, ang kung napansin ninyong unti-unting lumalabo ang inyong paningin na parang may hamog, huwag magpanik. Malamang hindi ito pagbabalik ng katarata kundi isang maliit na problema na malulutas sa loob ng ilang minuto. Ikalawa ay ang mga sakit sa likod ng mata lalo na sa makula. Ito ang pundasyon ng kalidad ng iyong paningin. Lalo na sa mga kaibigan nating may diabetes at high blood, dapat ay doblehin ang pag-iingat sa kalusugan ng likod ng mata pagkatapos ng operasyon sa katarata. Regular na magpasuri at mahigpit na kontrolin ang blood sugar at presyo ng dugo. Ikatlo ay ang dry eye syndrome. Kung nakakaramdam ka ng pagkatuyo, pangangasim at pabagubagong paningin, malamang ay sobrang tuyo lang ang iyong mga mata. Ang regular na paggamit ng artificial tears para manatiling basa ang mga mata ay isang gawain na dapat mong gawin araw-araw. Kaya para maprotektahan ang bihirang liwanag na ito, dapat tandaan ng lahat ang mga sumusunod. Una, isulat ang regular na pagpapakonsulta sa inyong kalendaryo. Ang pagtatapos ng operasyon ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Sa pamamagitan lamang ng regular na pagsusuri ng doktor, maaaring matuklasan at malutas ang problema sa lalong madaling panahon. Ikalawa, ituring ang sunglasses bilang iyong proteksyon kapag lumalabas. Ang UV rays sa sikat ng araw ay isang hindi nakikitang catalyst sa pagtanda ng mata. Maaraw man o maulap, ang pagsusuot ng dekalidad na sunglasses ay ang pinakamahusay na proteksyon para sa iyong mga mata. Ikatlo, ang mga dati mong sakit ay malaking problema para sa iyong mga mata. Mangyaring sundin ang payo ng doktor at pamahalaan ng maayos ang iyong presyon ng dugo at blood sugar. Kapag malusog ang katawan, makakatanggap ng sapat na nutrisyon ang mga mata at mas matagal kang makakakita ng malinaw. Ikaapat, kapag pagod na ang mga mata, pagpahingain ito. Kapag nanonood ng TV o nagse-cellphone, tandaan na tumayo, tumingin sa malayo o ipikit ang mga mata at magpahinga ng ilang minuto tuwing kalahating oras. Huwag hayaang ubusin ng sobrang pagod ang iyong mahalagang paningin. Sa kabuuan, binigyan ka ng operasyon ng isang bagong simula, ngunit ang iyong pang-araw-araw na pangangalaga ang susi sa pagtukoy kung gaano katagal mong makikita ang mundo ng malinaw. Mangyaring alagaan ng mabuti ang bihirang liwanag na ito. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang nilalaman ngayon, mangyaring ibahagi ito sa mga taong kakilala mo na nakakaranas ng problema sa malabong paningin pagkatapos ng operasyon sa katarata, dahil maaring sila ay nasa sangang daan din sa pagitan ng malinaw at malabong paningin. At ang iyong pagbabahagi ay maaring magsilbing ilaw para sa kanila. Hanggang sa susunod na video,